can you tell us your experience po sa pagboto? May naging aberya po ba? Smooth po ba? Actually, I said this earlier, no, compared to like, I think 2010, itong unang naging automated ang mga machines, right? And that took 4, 5, 6 hours. Kini, ang pagboto nako mga 2 hours. 2 hours. So, okay lang. Okay naman din yung proseso. Ngayon, na-realize ko talagang yung mga classrooms need talaga ng mas maayong ventilation or bisan na electric fan ba, igang kaayo. So, maluod ko. Una ko talaga naisip itong sa mga bata. Kung kita, isa ka adlaw lang ni, unsa pa kaya ang mga bata na kada adlaw pag init, igang kaayo, kinahanglan jud nato repair ang mga schools. Di lang dire. But in terms of voting experience, smooth naman din siya. And once you get into the precinct mismo, makita mo naman, buti na lang gumagana yung machine natin. And nandun naman, lumabas naman po yung boto natin. So far, this is a smooth experience. Ma'am, ano po yung reminders natin sa mga supporters ninyo? Kasi of course, whatever the outcome Yes. ng election, meron talagang reaction, especially on social media. Yes. Every elections, supporter or not supporter, boses nyo naman yan, boto nyo yan, lahat ng sasabihin nyo at the end of the day, ang pinaka-importante, muadto sa inyong mga presinto, magboto kayo, exercise your right to vote. This is the only time na patas tanan. Pantay-pantay ta, walay dato diri, walay pobre diri. Ang boto nimo kana ang desisyon ninyo kung kinsa ang leadership na piliun nyo in the next 3 years. Hopefully, masulayan nyo kining brand of leadership na ato ang ipakita. So, 2022 pa. And kung kita ang madaog, puhon, kaloyan, then I will be forever grateful and forever be in service to the people the best way that we can. Ano po yung naging assessment natin sa buong takbo ng kampanya natin? Sa buong takbo, since 2022 naman po, umiikot tayo. But this campaign period, actually, gusto lang na ako magpasalamat sa tanan ng supporters. Magpasalamat katong sa mga naminaw. Diba? Katong nagdawat sa atua, sa pagstorya, kanila, walay, bisa na ginabash ka online, at least sa harap-harapan, wala naman naging violent, wala naman naging bastos, may respeto pa rin, which I'm grateful for. No? Lahi jud ang online, lahi jud in person, but maayo na lang na ang mga tao makastoryan mo and nakatabang ta and gihatagan taga higayon na makastorya sila ug mahatagan ng kung unsa man ang leadership na gusto nato ipakita sa tao. What makes it different, ma'am, from the past election? Of course, Nograles versus Duterte. Ngayon, second generation yung mostly tumakbo. Anong difference niya dun sa mga previous campaigns? Anong difference? Siguro yung choice of leadership lang. No? Any elections is always going to be different. Especially ngayon, very much heavy ang social media. But this, hopefully, nakita ng mga tao ang brand of leadership that we can offer. And until 7 p.m. pa ang botohan. And when you vote, I hope, di ba, walang makakapagtikta sa inyo niyan. You don't have to announce it also kinsa inyong iboto. Hopefully, it's in your heart and in your conscience kana ang gusto nyong leader. And whatever happens, di ba, this is the day the Lord has made. Alam na niya to, predetermined na to lahat, galing sa Diyos. And God be with us all. Ma'am, Also yung voting percentage. Yes, meron akong listahan. Siyempre, di ba, labi na pag senators, 12 baya na. So, taas. And it's allowed naman. You're allowed to bring, let's debunk the myth na bawal may kodigo. Pwede pong may kodigo kayong dala. Kasi hindi na, labi na sa mga senior, hindi nyo mamamemorize, no? Tanan ng mga numbers, taas kaayo. Ang listahan, even the party list, di ba? So, it's okay na may kodigo. So, yung sa akin, sulat na may kodigo. Kung what would it mean po for the first district to have a different leader this time around, if ever you win? Well, the first district knows the branding of the Nograles. Sa panahon pa ni Boy Nograles, ni Carlo Nograles. Naging party list lang tayo. And for this, like I said,
lahi baya mo ate man ng babae. So, first time, Pohon, Kaloy-an, that there will be a woman leader, lawyer, and I've had at least 3 years of experience in Congress naman. So, this is not new to me, and I'm looking forward to seeing what more we can do. Kasi not only do I want to continue, di ba, what Boy Nograles has done, what Carlo Nograles has done. Yung challenge ko nga, kahit sa sarili ko, labuan pa na ako ang mga katunggibuhat ni Boy Nograles, ni Carlo Nograles. Because, you know, pag gusto, may paraan. Pag ayaw, may dahilan. At gusto natin to. Assessment experience mo on facing Pulong Duterte is a big name in Davao City, big family. I've never faced him head on eh. So, this is again, it's the choice of the people. It's up to the people. Never kami nagkaroon ng encounter in person. Never kami nag-usap. Hindi kami nakikita in Congress. I do my work. I don't know what he does. But this one, regardless of what I say, choice ng tao, di ba? How about other aspirants, like Maglana and the other? I've met si Mags during the COMELEC briefing. She's a nice person. I really have nothing to say but best of luck to all of us. Godspeed. Elections is, di ba? Well, hindi dapat to away-away, respetuhan lang din. And after this, it's just a day after and we all move on and hope for the best and hopefully ako yung piliin ng First District ng Davao City. Ma'am, you went to barangays, mga communities and Davao Yes. First District. Yes. Unsay mong mga nadunggan na mga hinanakit or muno ng mga tao that you think pag ikaw ang nanalo at nakaupo, yun ang unang mong priority? Di lang man ni first time na nag-ikot ko, nagtuyok ko. Since 2022, remember, I'm a PPA party list representative who still represents the people, I'm a congressman. At every day, na-adjud ko kastorya. No, it's not new. Mag-adto kong opisina na ako'y hatag na tabang ang assistance. Tanan ng mga programa, ginabuko na ko diri sa Davao City. I think you can see it. Hindi man yan mapeke. You can see that's what we've been doing. Paghihinakit, I'm not sure kung may paghihinakit, but they will share, may mga magstorya kung katong balaod na to, dili ganito, ganyan, di maayo, kulang ni, walay lahat, you know, and I'm open to that, and I like that. Gusto ko katong magstorya tao, maminaw ko, kay kana man ang reason why we are representatives, di ba? We are representatives of the people kasi kailangan kastorya mo mga tao. Kailangan mahibalaan mo unsa ang ilang mga kahimtang. And I've done that since day one, I think naman. And ito lang, mas atoan lang talaga nako this time ang mga bedridden katong di makagawa sa balay. Kay mas daghan-daghan mga tao nagkasakit, di makagawa sa balay, di makaadto sa ospital or di makaadto sa opisina para mangayog tabang kay a lot of the concerns nowadays sa health mas okay na lang ang katong gamay na kita nila sa adlaw na no, pangkaon na lang nila, pangpalit sa bugas, pangpalit sa sudan, ayaw na lang sa gamot sa diba, which is sa tambal. Nakapag-encounter din po ba tayo ng rejection during the Yes, of course. That's Anong part of hinaharap? democracy and respect naman like diba? Iikot tayo, magtuyok-tuyok, magstorya, paghimamat, na-jud mag-ingon ng things that are ganyan. But it's part of it and we respect it because this is a democracy. Hindi naman natin pinipilit yung mga tao. But at least, we tried. Diba? Anong message na lang? Message na lang. Message na Sorry. Sige. Okay, do we expect retaliation from your rivals if ever na manalo po kayo? How do we cope? I can't speak on behalf of them, no. Hopefully, it's still going to be peaceful. But if it happens, kilala nyo naman ako, grabe respeto ko sa tao. Hindi naman ako naghahatlok, hindi ako naghaharas, hindi ako anything. So, if there are any qualms, we'll respect it, 'di ba? If meron akong masamang ginawa in terms of legal means,
then sige, we'll see. But hindi ko pangungunan. Sana, ayaw na lang, palihog. Para di toxic. But we'll see. That would assume panalo tayo. So panalo na ba tayo? Message po sa mga Dabaweños po Yes. regardless of the results of today's election. Una, gusto ko lang magpasalamat kay gihatagan niyo kog higayon makalingkod isip isa ka congressman sa PBA party list sukad 2022. The past 3 years, it has been fruitful. Kulang pa, sana maginaot ko, mahatagan ko balik ng higayon, makabalik na ta sa kongreso, isip isa ka congressman na sa Distrito 1, kay daghan-daghan pa ta kinahanlan buhaton. Daghan-daghan pa kulang at mas marami pa akong gustong ihatag na serbisyo, no? I hope you give this girl a chance. Kana lang kay we have until 7 p.m. pa. So those watching na wala pa naka-ato sa presinto nyo, I hope you give me a chance so that you can try this brand of leadership, this new kind of leadership, the Mixed Nograles leadership. And sama-sama tayo until 2028 ug umaabot pa pohon. Kaloyan. Thank you.